Hello kabayan! Kamusta? Lumabas ako today para magpunta sa malapit na mall. Meron kasi akong student na magpapatutor sa akin. Pagkatapos ng aming class, nagutom talaga ako agad. Nagpaturo pa naman ng algebra, quadratic equation, at problem solving in English. Hindi ko na maalala kung kailan yung huli akong nagka-problema ng ganito. Pero okay lang, buti na lang, medyo naalala ko pa. Pagkatapos nga nito, nagutom na din ako. Tinawagan ko na kaagad yung kapamilya ko sa bahay. Nagkayaan kami na kumain sa labas. Medyo malapit lang ito sa bahay na tinitirhan ko. At first time ko rin dito. Isang taon na ako dito, pero ang dami ko pa rin hindi alam sa lugar namin. Ang restaurant na pinuntahan namin ay isang Japanese soba restaurant. Pagpasok pa lang, ramdam ko na agad ang authentic Japanese ambience. Ang bango ng lugar, halatang sariwa ang sangkap na ginagamit nila. Nire-recommend talaga ito ng mga kaibigan ko na subukan ang sashimi, miso soup, at syempre, ang soba noodles. Buti na lang, alam ng mga kasama ko dito sa bahay. Ang sashimi ay napaka-fresh. Ang bawat hiwa ng isda ay perfect ang pagkakat at napaka-tender. May kasama itong soy sauce at wasabi na nagbibigay ng tamang kick sa bawat kagat. Ang miso soup naman, mainit-init pa at sobrang comforting. Malasa ang sabaw na may tamang timpla ng miso paste at may mga cubes ng tofu at seaweed na nagbibigay ng texture. Ang highlight ng meal namin ay ang soba noodles. Syempre, soba restaurant. May dalawang klase ng soba. Pwedeng yung parang ramen, yung mainit. At yung isa naman, yung malamig. Yung kinuha ko, yung malamig. Kasi sabi nila, swak daw ito pag summer dito sa Japan. Ang soba ay light at chewy. Perpekto ang pagkaluto. Isinawsaw ko ito sa dipping sauce na may tamang timpla ng soy sauce, mirin at dashi na nagbibigay ng umami flavor na sobrang satisfying. May iba pang mga pagkain sa menu tulad ng tempura, teriyaki na hindi ko na pinapalampas. Ang tempura ay crispy sa labas, ngunit tender sa loob, habang ang teriyaki ay juicy at flavorful. Ang Japanese cuisine ay kilala sa kanilang paggamit ng fresh ingredients at balance ng flavors. Halimbawa, ang sashimi ay nagpapakita ng kasimplihan, ngunit mataas na kalidad ang sangkap. Walang masyadong spices o heavy sauces, kaya mas nalalasahan mo ang tunay na lasa ng isda. Sa kabilang banda, ang soba noodles naman ay isang light at refreshing dish na perfect para sa mainit na panahon. Ang dipping sauce nito ay may tamang timpla ng soy sauce, mirin at dashi na nagbibigay ng umami flavor. Bukod dito, ang bawat element ng isang Japanese meal ay meticulously prepared mula sa pag-slice ng sashimi hanggang sa pagtimpla ng mga sauce. Ang presentation ng pagkain ay isa ring importanteng aspeto. Ang bawat plato ay parang isang obra maestra na nag-aanyaya ng appetite. Bilang isang Filipino, ang pag-a-adjust sa Japanese food ay hindi naging mahirap. Ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa pagkain at appreciative tayo sa iba't ibang lutuin. Ang simpleng lasa ng Japanese food ay nagbibigay ng bagong experience sa aking panlasa, habang ang mga rich dishes tulad ng tempura at teriyaki ay parang comfort food na rin. Ay may crispy butter na bumabalot sa succulent shrimp o gulay, habang ang teriyaki ay may sweet at savory glaze na nagpapasarap sa bawat kagat. Ang variety ng Japanese food ay nagbibigay ng maraming options, kaya hindi ka magsasawa sa iisang klase na pagkain lang. Ang pagiging open-minded at willing na subukan ang iba't ibang pagkain ay malaking tulong para magiging accepting sa bagong kultura. Ang pagkain ay isang universal language na nag-uugnay sa mga tao, at ang pag-a-appreciate ng kanilang lutuin ay isa ring paraan ng pagrespeto sa kanilang kultura. Ang bawat pagkain na natitikman ko dito ay parang isang maliit na piraso ng Japan na nagdadala ko sa aking Filipino heart, at sa bawat pagsubo ng bagong dish, mas lalong lumalalim ang appreciation ko sa Japanese culture at cuisine. Kaya kahit na malayo sa Pilipinas, nararamdaman ko na rin ang warmth ng home sa bawat hapon na kasama ang bagong kaibigan, at sa bawat pagkain na nagsisilbing bridge sa pagitan ng dalawang kultura. Ang mga lasa ng Japanese food ay talagang nagiging parte na ng araw-araw kong buhay dito. Mula sa soba hanggang sa sashimi, bawat kagat ay parang isang maliit na adventure. Natutunan kong pahalagahan ang kanilang dedication sa paggamit ng fresh at high-quality ingredients. Pati na rin ang kanilang pagmamahal sa simpleng presentation na nagpapakita ng tunay na kagandahan ng pagkain. Ang bawat dish ay may kwento, at sa bawat pagkain ko, nararamdaman ko ang history at kultura na naka-embed sa bawat sangkap. Kaya sa bawat kagat ng sashimi o bawat higop ng miso soup, nararamdaman ko ang koneksyon sa lugar na ito. Hindi lang ito basta pagkain, ito ay isang paraan ng pag-unawa at pagyakap sa bagong tahanan ko. At kahit saan man ako mapadpad, dala-dala ko ang pagiging Filipino na may malalim na appreciation sa pagkain at kultura ng iba. Ang pagiging bukas sa bagong karanasan, lalo na sa pagkain, ay nagpapalawak sa aking pananaw at nagdadala ng bagong joy sa aking buhay dito sa Japan. Maraming salamat sa panonood. This is Frank in Japan. Kabayan, padayon lang!